Ano kaya tong sinisilip ni Bayaw at nung dalawang pinsan ko? Aba, yung Honda CBR ko pala na pinagawa kay Mang Kaloy more than a year ago. Medyo natagalan mga bossing kasi ang hirap pala talagang hanapan ng pyesa yung gantong klase ng motor. Hindi na nga pala ako masyadong nagpakita dyan sa video kasi ang dungis ko dyan. Meron kasi kaming ginagawa ng mga pinsan ko dun sa bahay nila nanay kaya nga lahat kami madudungis. Hindi ko na muna ginalaw yung motor ko mula nung dumating kasi nga mas priority namin magpipinsan na maayos muna yung ginagawa namin sa bahay ng biyanan ko. Nagpipintura kasi kami ng bahay. Kaya ngayon natapos na ako sa obligation ko, eto sinarap ko na rin yung aking motor. Sinubukan ko na siyang paanda rin. Excited. Hindi ganun kalakas yung tunog ng bomba niya pero sa totoo, ang lakas ng tunog niyan mga boss. Inline 4 ba naman ang makina niyan? Dahil nga free time ko ngayong araw, nagpatulong na rin ako dyan kay Bayaw. Sabi ko sa kanya, kunin namin sa bodega yung mga pyesa ng CBR, especially yung mga fairings niya para masimula na naming mabuo. Pasensya na kung medyo makalat sa bodega ha, kasi nga, bodega, dyan namin tinatambak yung mga bagay na medyo marumi at medyo makalat. Diyan din kasi nakatambak yung mga gamit namin na ayaw pa naming itapon kasi baka balang araw meron pa kaming paggamitan. Kaya nga kung ano-ano ang mga nakikita nyo, tingnan nyo, may mga pintura sa gilid, meron pang lagayan ng mineral water, tapos may sira pang e-bike sa gilid. Tapos nandyan na rin yung luma kong compressor at luma naming aircon. O diba? Ganyan kami magtago ng gamit. Ito na yung isa sa mga pyesang hinahanap namin, yung fairings. Araro ata ang tawag ng iba dyan, pero yan yung bandang ilalim ng aking motorcycle. Ayan o, tingnan nyo naman. Actually, yung fairings nga pala nito hindi na para sa fairings ng CBR 250RR. Kundi ako nagkakamali, yung gantong klase ng fairings is para na sa Honda CBR 600R or 650R. Pasensya na, hindi ako masyadong familiar sa mga modelo ng CBR ha, pero kayo nang bahala. Makikita nyo naman yung itsura ng CBR ko at dyan nga, na-notice ko na may crack na yung fairings ng aking CBR. Actually, okay lang yan. Ipapaayos ko pa naman yan tapos pipinturahan din para maganda yung itsura ng aking CBR. Marami pa akong hinahanap dyan ng mga pyesa ng CBR kaya nga dahil natabunan din ng ibang gamit, naisipan ko na yung mga bagay na hindi na namin kailangan or pwede nang ikalakal, ipunin na para maibenta na. Gaya na lang ng mga lumang coil spring nitong Mitsubishi Lancer namin, mga pinagtanggalan na pyesa ng mga tricycle nila nanay. Isinama na rin namin i-dispatcha dyan yung rim ng aking Suzuki Raider, pati yung mags ng Mio ni Bayaw. Dito finally nakita ko na rin yung hinahanap ko pang pyesa ng CBR, yung mga side mirrors niya. Hindi kasi po pwede yung side mirrors ng ibang big bike dito sa CBR ko kasi meron yung bracket na nakakapit dun sa frame ng CBR. Tapos doon naman ikakabit yung fairings kaya hindi pwedeng gamitan ng ibang side mirror. Inilagay ko nga rin pala sa Durabox yung ibang pyesa ng CBR. Mga internal parts yan ng makina. Reserbang makina ba? Para pag mga ilangan ako balang araw, meron akong pagkakatayan ng pyesa. Habang sinasalansan ko na pabalik yung mga pyesa dito sa bodega, si Bayaw naman, isa-isa nang dinala doon sa garahe namin yung mga pyesa ng CBR na kinuha namin. Pagbalik sa garahe, naisipan kong buuin agad yung CBR. Baka matanong ninyo, bakit binubuo ko kaagad hindi pa nga napipinturahan at nalilinisan yung motor? Tapos na ba yan? Actually, mas naisipan ko kasi mga bossing na unahin na matest drive siya ng maayos. Tapos irehistro na rin muna siya. Kasi kung uunahin kong pagandahin siya tapos madidiscover ko na may problema pa pala siya sa makina at ibang major parts, kakalasin na naman siya. So, papangit na naman yung pininturahan at yung mismong fairings niya, di ba? So, balik tayo dito sa pagbuo nitong CBR. Ito't kinakabitan ko siya ng paddock stand at medyo nahihirapan ako. First time kong maglagay nito, hindi ko alam kung hindi ba sukat yung paddock na ginagamit ko or mali lang yung paglalagay ko. Kaya ang ending, hinayaan ko na lang siyang naka-side stand. Mamaya, lalo pang bumagsak yung motor Bago ko ikabit yung fairings, check ko na rin nga pala dyan yung mga wiring. Sinigurado ko muna na gumagana yung mga bosina at yung mga ilaw. Nung okay na ito't sinimulan ko nang ikabit yung kanyang fairings, medyo mahirap sa part na yan mga bossing. Kasi yun yung bracket nga na tinutukoy ko kanina. Bracket na i-hold nung side mirror tapos umiipit pa yung mga wirings. Hindi kasi ito yung mismong fairings niya mga bossing. Modified fairings na to kaya medyo mahirap yung pagkakabit ng mga fairings. Ito na yung mahalagang role ng side mirror mga bossing. Kung mapapansin nyo, yung side mirror ang nag-hold dyan sa fairings para hindi bumagsak. Meron kasing mahabang bakal yan na konektado naman doon sa frame. Kaya yun yung mag-hold talaga nitong ating fairings. Yun din yung main reason kaya hindi pwedeng kabitan niya ng ibang side mirror. Kailangan ito talaga mga boss.
Sinikipan ko na nga rin agad yung nut ng side mirror para siguradong hindi mahulog yung fairings. Isa pa nga palang nagpahirap dito dahil yung kinakapitan ng fairings ko bukod dyan sa side mirror, ito nang nasa ilalim na kinakalikot ko. O diba, tatlo lang yung bracket niya. Yan ang hirap pag modified mga boss. Pero dati namang itong may mga special bracket na nakakabit. Meron itong mga fabricated na flat bars na ikinakabit naman dun sa may leg shield ng motor. Sinikipan ko na nga rin dyan yung mga bolts and nuts niya para magkapit na yung dalawang fairings. Ito nga pala yung dating kinabit ko dito sa CBR, yung kanyang digital temperature gauge na nakakonekta dun sa mismong radiator hose. Meron naman temperature gauge itong aking CBR, kaya lang analog. Gusto ko kasi digital para nalalaman ko kung ilan yung eksaktong temperature ng coolant ng aking makina. Sa mga magtatanong nga pala kung paano ko kinabitan ng digital temperature gauge yan, hanapin nyo na lang dun sa aking YouTube channel ha. Nandun kasi yung tutorial nyan. Since nakakabit pa rin naman dun sa radiator hose yung sensor na nilagay ko, ang kailangan ko na lang gawin dito, lagyan ng power supply yung mismong gauge para mag-on siya. Dalawang wire lang naman ang kailangan, positive at negative, and okay na yan. Heto okay na siya. Kaya nga pala mataas na agad ang reading yan kasi habang kinakabit ko yung temperature gauge, umaandar yung makina natin. Tapos nahanapan ko na siya ng pansamantalang paglalagyan. Pinainit ko muna dyan yung aking makina kasi carburetor type ito mga bossing. Ito na itsura niya after mabuo mga boss, at yan nga yung crack na nakita ko doon sa kanyang fairings, medyo malaki-laki. Hindi ko pa pala nahuhugasan dyan yung fairings mga boss ha, kabubuo ko pa lang kasi. Ang plano kong gawin ngayon mga boss, i-test drive siya ng medyo malapit lang naman, tapos paggasolinahan na din. Mauubos na kasi yung gasolina niyan. Based sa observation ko, nag-charge naman ng maayos itong aking motor. Tapos sa temperature, hindi naman siya umiinit masyado. Pero para makasigurado, tara lalabas tayo. Malapit lang naman ang pupuntahan ko, mga ilang metro lang naman. Medyo hindi pa talaga ako masyadong sanay sa may clutch mga boss. Actually, hindi naman bago sa akin yung bigat ng CBR kasi meron din akong electric big bike. Mas mabigat pang ang dalhin yun kumpara dito Ito kasing CBR, balance yung bigat. Samantalang electric big bike ko, parang sobrang bigat nung kanyang ilalim na part. Medyo nahirapan pa ako dyan kasi nga matraffic yung lugar na nadaanan ko. Kaya tuloy hinto rin ako ng hinto. Tapos first gear to second gear lang tuloy din yung nagamit ko. After mga 200 to 300 meters, andito na ako sa gasoline station. Sabi sa inyo, malapit lang yung pupuntahan ko Iba rin talaga pag naka big bike no, kahit luma tong CBR ko, pag may naririnig yung mga tao na dumadaan na tunog big bike, napapalingon sila kahit dito sa mismong gasoline station. Pasensya na talaga mga boss ha, medyo pangit pang tignan yung motor sa ngayon. Uunahin ko munang matest drive siya at malaman kung kaya na niyan tumakbo ng malayuan, tsaka ako na siya pagagandahin. Ganun din yung ginagawa ko dun sa Pajero na nire-restore ko. Mahirap kasing gastusan siya ng gastusan sa pagpapaganda, tapos papalpak din pala yung mga major parts niya, diba? So masasayang yung restoration. Meron pa nga palang isang nagpapahirap sa akin dyan, yung mismong cambio. 1 down, 4 up kasi ito mga boss. Tapos para mailagay sa neutral yung transmission, yung cambio, half lang dapat. Ang hirap kayang kapain. Alam ko lahat ng naka-big bike na experience yung hirap na yan. After magpagasolina, tara, balik na tayo sa bahay. Yun lang naman ang purpose ko ngayong araw, matest drive siya ng ilang metro. Sa susunod na medyo malayo-layo. Sabi nga ni Bayaw, gusto niya daw akong isama sa Marilake. Tingnan natin kung makakapunta ako doon gamit itong CBR ko. Pero bago yon, ipaparehistro ko muna itong CBR. Syempre, kailangan yun O paano? Till next vlog abangan nyo. Lagi na ako mag-upload ng video gamit itong CBR ko.